Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Sa bawat update natin, tatalakayin natin ang mga pinag-uusapan sa mundo ng social media tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel nako, i-click nyo na po yan and isama nyo na din ang bell button. So, ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga ka-Kimpaw. And sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, narito muna ang ilang mga napili nating komento patungkol yan sa naging previous update natin. Unang komento mula po ito kay Ginang Helen Santos. Sabi niya, dapat lang may edad na si Kim. Siya na lahat ang nagpaaral sa mga kapatid niya. Buhay naman niya ang mahalin niya, hindi na siya bata. Tama lang na mag-asawa na siya nang magkaroon na siya ng sariling pamilya. Siya naman ang mahalin ng pamilya niya. Hindi lagi sila ang lagi niyang iniintindi. Nakakita na siya ng tamang lalaki para sa kanya. Mahal na mahal siya ni Paolo. Siya na lang naman ang inaantay ni Paolo para sila ay lumagay na sa tahimik. Saan iyang gulo ni Kim mag-isip siya para mag-asawa na siya nang siya naman ay magkasariling pamilya. Forever Kimpaw. Maraming salamat po sa komento, Ginang Helen Santos. Agree po ako sa inyong komento na dapat pag-aasawa or ang focus naman ni Chinita Princess ay yung tungkol sa sarili po niya, di ba? Kasi alam naman natin na nagkakaedad na po si Kim Chiu, kailangan niya na pong bumuo ng sarili niyang pamilya. 'Di ba? Kasi parang siya na lang ata yung walang asawa or siya na lang ata yung walang asawa sa magkakapatid. Correct me if I'm wrong. May binata pa naman ata ng mga kakimpaw. What I mean is, ito naman yung time para bigyan niya po ng importansya ang kanyang sarili and syempre bumuo ng sariling pamilya para maranasan at maramdaman niya po, 'di ba, yung pagmamahal ng may asawa at syempre may anak. Kasi tapos na po siya sa mga obligasyon, 'di ba? Nagpakatatay at nagpakananay na siya sa kanyang mga kapatid. And sobra-sobra na po 'yon mga kakimpaw. Kaya oras naman para sumaya ang isang Chinita Princess. Si Paolo Abilino na lang talaga yung nag-aantay kay Kim Chiu dahil si Kim Chiu parang hindi pa siya hindi pa siya ready. Siguro patuloy niya pang kinikilala ang isang Paolo Abilino mga kakimpaw bago siya magdesisyon na magpakasal na silang dalawa na siyang oo, okay yun. Kasi nga hindi natin masisisi si Kim kasi ang pinagdaanan niya po sa kanyang love life nitong mga nakaraan sa kanyang past relationship ay disaster, 'di ba? So maraming salamat po sa komento at opinion, Ginang Helen Santos. God bless and mag-iingat po kayo palagi. At ang pangalawang komento naman ay mula po kay Ginang Visitasyon de Guzman. Sabi niya, kasal na nga daw sila, di ba nga? Umuwi yung kapatid niya kasama yung GF niya tsaka yung matatandaan nyo sa Showtime. Kinongratulate siya ng mga co-host niya. Wala namang achievement si Kim sa panahon na yon, kaya palagay ko kinasal na talaga sila. Isipin mo naman, mahigit isang decades naghintay si Paolo. Hindi na niya pakakawalan si Kim. Tinali na niya si Kim. Literal. Nakaka-happy naman yung komento ni Ginang Visitasyon de Guzman, ano? Gusto ko yung tinali na si Kim Chiu ni Paolo Abilino at nagpakasal na sila, no? Sana nga po, Ginang Visitasyon de Guzman, dahil sobrang ikakatuwa ito ng Kimpaw Nation natin na talaga naman pong gustong-gusto na silang magkaroon ng twins. Gustong-gusto na silang magkaroon po ng anak. So ipag-pray natin na sana totoo to, 'di ba? Nang sa ganun ay magulantang na lang po lahat tayo dito and lahat for sure magpipiesta at magpapahanda. So maraming salamat sa komento po ninyo. God bless and mag-iingat po kayo palagi. So ayun na nga, proceed na tayo sa mga topic natin na dapat nating pag-usapan sa araw na to. At pag-usapan na nga natin ang tungkol dito sa yellow. Ano ba yung sinisimbolize ng yellow for Kim and Paolo? Meron ako nabasa dito, credits owner. Yellow symbolizes optimism, hope, and sunshine. Representing a bright and positive outlook on a deeper level.
It signifies illumination, insight, and intellectual pursuit, stimulating creativity and personal growth. In various cultures, yellow is also associated with spirituality, enlightenment, and prosperity, embodying a complex and multifaceted meaning that extends beyond its cheerful and vibrant appearance. So, ang ganda pala ng simbolo ng yellow. Kaya pala marami pong nagkakagusto sa yellow or gusto nila ang yellow. Ito po pala yung ibig sabihin. So, inyong makikita dyan, winning is winning na naman si Kim and Paolo Abilino sa kanilang mga kasuotan. Samantalang ito, may ayuda po ang isang Kim Paul page sa kanilang account. May ayuda, no? Kahapon ata ito mga kakimpaw, na kung saan makikita nyo dyan si Chinita Princess and si Paolo. Si Kim daladala pa po yung kape ata to eh. Sure ata sila ni Paolo Abilino. Grabe, di ba? Same cup. Di ba? Kahit magkahawaan ng laway, okay lang. Kasi nga naman, iisa na lamang sila mga kakimpaw. Yan po yung isa sa nakakakilig na nakikita ko kay Kim and Paolo Abilino na talaga namang share sila sa lahat ng bagay. Share sa isang kutsara, di ba? Nakakatuwa. Share sa isang cup. Nakilig. Ibig sabihin lang nito na talaga namang confirm na ang kanilang relationship. Next topic naman, pag-usapan natin mga kakimpaw, itong viral issue po kaya Kim and syempre sa kanyang sister na si Ate Lakam at maging ang PEP-PH ay nagawan po ng write-ups ang tungkol dito. Hindi lang po PEP-PH kundi ang ibang mga news site na itopic na din po ang tungkol dito. Sabi nga dito, malungkot na pinagdadaanan ni Kim Chu, may kinalaman ang unfollowan nila ng kapatid na si Lakama. So, eto na po, no, bago po yan nag-circulate sa mundo ng social media, nauna na natin itong napag-usapan. At ang masasabi ko dyan, hindi na po yan dapat pang pinakikialaman, 'di ba? Kundi magpayo na lang sila na sana magkaayos na po ang dalawa. 'Di ba? Kasi magkapatid naman po yan. So, wala tayong say dyan. Sa kanila po yan mga kakimpaw. At sana ay maayos na lang, no? So, meron mga nagtatanong, bakit po kaya nagkagalit? Bakit kaya nagkatampuan? So, sa kanila na po yan, ano, mga kakimpaw. Labas na po tayo dyan. Then, ito nga ang komento ng isang netizen. Sa akin lang, when it comes to money involved, walang kapatid dyan. Kaya mas mabuti na sa tamang edad na ang iyong mga kapatid at natulungan mo at napag-aral sila. Kim, dapat ang iyong financial investment and business ay should have your legal advisor or lawyer that you know lahat ng iyong pera na pinagpaguran mo ay in good hands for safety reasons. Sooner or later, magkaroon ng sarili mong pamilya at sa pagpapaaral ng magiging anak mo. Tapos na obligasyon mo sa mga kapatid mo, now it's time naman sa sarili mong kaligayahan. Hindi ka na bumabata, tumatanda ka na rin. God bless. So, agree po ako dito sa naging komento ng isang netizen. So, it's time nga naman po na sarili naman po ni Kim Chu ang kanyang asikasuhin, 'di ba? At doon siya mag-focus kasi tapos na yung kanyang obligasyon sa kanyang mga kapatid. Sapat na po yung natulungan ni Kim ang kanyang mga kapatid, 'di ba? At ngayon, dapat sarili naman niya ang kanyang inaasikaso, mga kakimpaw. Agree po ba kayo doon? So, anong say nyo dito, mga kakimpaw? Please comment down below.